Alright mga Lodi Bros, kung ang PCX ay eleganteng mabilis, ang Click 160 naman ay mapormang praktikal. Kung gusto mo naman pampormang mabilis, dito ka na sa bumibiyak ng hangin. The Honda Airblade 160 Special Edition. Alright. So, quick ikot. Literal na maporma. So for the engine, we have 157cc capacity, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 4 valves, fuel injected, syempre liquid cooled, na mated sa CVT with ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. Ang engine na to ay nagpo-produce ng 15 horsepower at 8,000 RPM and 14.6 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Power. So mapapansin nyo lang, wala nga lang siyang kickstarter, which is common na sa mga panahon ngayon. Pero much better sana kung meron, no? And then ang kagandahan sa motor na to, dual shock siya. Medyo may katagtagan dahil nga siguro dalawa yung shocks niya, pero guaranteed naman yung tibay. And ang kanyang stock tire size is 100 by 80 by 14. Tubeless yan. And then for the brake, we have the typical drum brake sa likod na adjustable ito. And then dito sa front, we have standard fork. Meron tayong single disc brake with ABS. Yan ang the best. And also we have Nissin single pot caliper na subok na rin when it comes to quality. Stock front tire is 90/80/14. Tubeless din, syempre. Kung mapapansin mo, no, yung itsura nung harap niya mula dun sa kanyang DRL pababa hanggang headlight, parang tingin ko lang parang lawin. Tama ba? Tapos dito meron siyang maliit na visor, pero tingin ko for design lang naman talaga siya. And then dito meron lang Honda na emblem, and dito nakalagay is SP160. Ang kagandahan sa motor na to, meron din tong anti-theft alarm, and keyless na rin siya. So ito yung kanyang key fob. Long press mo lang tong nasa baba. Yung ilaw sa taas from red magiging green dapat yan pag nilong press. So yun, hindi ko lang alam kung nakita sa video, no, pero yun, nag green na siya. And then pindot, tapos pwede mong isang pihit and then seat. So yan, ito ang kanyang under seat compartment. So malaki na rin, kasya na rin yung helmet dito na mga standard size, pero depende sa shell. And ang kagandahan dito is meron tayo ditong divider. And then dito sa charging port, dati kasi is 12 volt socket. So bibili ka pa ng adapter. Ngayon hindi mo na kailangan dahil meron ka ng USB type na. So salpak na lang. And meron ka ring courtesy light dito. Mga 3 to 5 seconds yata yan iilaw, after mong buksan then mawawala na. So on na natin. AB means Airblade for sure. So ayan, naka-inverted LCD na siya. So sakto lang naman, basic lang naman yung mga infos like fuel consumption dito sa taas. So nagva-vary yung mga bars dyan. More piga, bumabawas ang bumabawas. Pagka magaan naman yung kamay mo sa manibela or sa throttle, so parami yung bars dito, pahaba ng pahaba. And then meron tayong oil change indicator dito. And then sa taas, meron tayong kilometers per liter or yung average fuel consumption. And then meron tayong trip meter dito, speedometer, clock sa baba, and then fuel indicator. Tapos pag pipindutin mo tong select, so yung info dito sa taas nagbago, naging odometer na. And then pindot ulit. So trip A, trip B, and then average fuel consumption na naman. So yun lang naman. Ang claim ng Honda rito sa fuel consumption is around 47.5 kilometers per liter. So medyo dikit siya dito sa display niya rito based sa kanyang computation. And then meron din tayo rito select button sa gilid. And mga indicator lights sa gilid tulad ng ito yung ating key sensor, and then turn signal light sa left, and then sa right, and then high beam indicator, and then ABS indicator, coolant temperature, then check engine warning indicator, and automatic start and stop system indicator dito kung naka-activate siya. And then sa forward controls mga Lodi Bros, we have ito high beam and low beam. So yun, may ilaw-ilaw siya. And then yung typical na horn. So dito ang placement lagi ni Honda,
Yung ibang mga motor usually sa baba, baliktad eh. And then turn signal light switch. Yung mga switches na mukha naman solid. And then ito na yung kanyang switch sa idling start and stop system. Pero gusto ko naka-off lang yan. And then syempre yung kanyang electric starter switch. Yung mga brake lever niya non-adjustable, pero ang kagandahan kasi dito is meron siyang brake lever lock. So malaking tulong yan pagka magpa-park ka na medyo pabulusok or paahon yung kalsada. At least hindi didiretso yung motor mo. So piga, release. So same dito sa right side naman, yung lever natin is non-adjustable for the front brake. And also ang kanyang fuel tank, dito located ang kanyang cover. So kung magre-refill ka, no need to stand up. So dito na lang. So ito lang. So fuel. So ayan na. Ang kanyang fuel tank capacity is just around 4.4 liters. So medyo maliit para sa akin sa kanyang displacement. Ang range nito based sa kanyang fuel consumption nasa 200 kilometers more or less. And then for the seat, dalawang kulay. Maganda rin yung kanyang quality. Medyo manipis dito yung uupuan mo, so hindi ka buka ka. Medyo matalas yung dating ng motor na to eh. Kumbaga medyo compact, hindi siya masyadong malapad. Pero komportable yung kanyang foam hanggang sa may angkas. And then maganda rin yung kanyang grab bar, mukha namang matibay. Tapos hindi sobrang lapad. Tapos may pagka-pointed, bagay sa kanyang tail section. And then yung kanyang passenger pegs, mukha namang matibay. Mukhang solid oh. Hindi makalog. Alright, Airblade 160 Special Edition Stock Exhaust Sound Check. Haba. Alright. Mabait. Ang bait ng tunog. Responsive naman. Ito lang talaga observation ko sa mga 160cc ng Honda, no? Mga PCX. Ito, Airblade. Manginig. May mga na-drive na rin naman ako ng mga 155cc na ganito, pero hindi ganitong kanginig eh. So by the way, wala nga pala itong hazard lights. At ito ang kanyang itsura sa harapan kapag naka-on yung kanyang LED headlights. So LED ang headlight, tapos may DRL. Tapos yung kanyang turn signal lights parehas halogen lang. At yan naman ang itsura ng kanyang tail light. So dalawang guhit na gano'n na simple. LED rin. Pero yun nga, yung kanyang mga turn signal lights ay mga halogen lang rin. Alright, tama ng daldal. Ride na ako. In fairness hindi siya parang scooter. Parang kang nagda-drive ng moped. Like mga Wave, like mga Smash. Tapos ginawang automatic. Parang yun yung feeling eh. Uy, ramdam mo agad yung torque Oh. Pwede. In fairness torque siya. 14.6 Nm. Yung suspension niya not bad. Hindi naman siya yung sobrang matagtag. Yung likod yung harap medyo, yun yung parang pakiramdam ko medyo matigas. Kasi yung mga slight na mga bumps sa kalsada ramdam ko. Pero hindi naman sobra. Okay, ride impression muna tayo mga Lodi Bros. Maganda yung power ng motor. Torque siya. Tulad nito, napahinto ka, pagpiga, yan na, sibat agad. So syempre ang ating seating position is upright. And then yung manibela niya, sakto lang rin yung kumbaga pagkalatag. Hindi masyadong mababa tulad ng ibang mga scooter na nadrivean ko, na sobrang yuyuko ka pa para makita mo yung mga information sa instrument panel. Medyo sakto-sakto lang rin siya. And then kung mapapansin nyo, kitang-kita naman ang ating display. So kahit na tirik ang araw, dahil ito ay naka-inverted, so ayan, malinaw naman ang mga infos.
So yun nga, sabi ko kanina, may pagka basic lang rin yung kanyang instrument panel, no? Hindi naman siya yung sobrang tulad ng iba na sobrang attractive, makulay, di ba? Hindi siya kasing ganda ng instrument panel ng PCX. Syempre iba na namang motor yon. Ang isa sa mga napapansin ko rito is yung kanyang footboard. So kahit na wala siyang gulay board tulad ng Click 160 or ng iba pa mga scooters, pero ayun, no, mahaba pa yung kinikilos nung paa ko. Kumbaga pwede ka pang maka-adjust kung medyo nangangalay-ngalay ka, maigagalaw-galaw mo pa yung paa mo. Hindi ka tulad nung talagang totally nakastuck ka kung ano yung position mo all throughout your ride. Yun na yun. So medyo nakakangala yun. Ito gumagalaw-galaw pa, oh. Wow, angas. Shout out. Based sa research ko, parehas ng engine ang Click 160 at ang motor na to. Nagkakaiba lang sila sa torque dahil mas mataas ang torque ng motor na to. Ang nakikita ko isang contributing factor dyan is number 1, yung weight ng bike, yung curb weight. Kasi ang Click 160 is heavier ng 2 kilos, 116 kilograms curb weight yon. Pero itong Airblade 160 na to is just around 114 kilograms curb weight. So syempre malaking factor din ang 2 kilos. Pangalawa, sa stock tire size, ang Click 160 ay mas malaki ang gulong kung i-compare mo dito sa Airblade. So another factor na naman yon. So yun yung mga possible reasons kung bakit sa paper mas malakas ang engine ng Airblade na to kumpara sa Click 160, kahit same sila ng engine. Ang bilis talaga. Parang nag-glide ka lang eh. Turning radius check. Okay, 1 lane lang. Expected. Alright. Airblade 160 acceleration test in 3, 2, 1, go. Bakit pa paano hindi ka na rin mabibitin kahit sabi naka-scooter ka? Hindi mo nga ma-feel na parang scooter siya eh. Parang feeling ko nakasakay ako sa Wave 125 na automatic. Ang ganya rin pag umaandar. Then smooth na rin pag nag-accelerate ka na. Alright mga Lodi Bros, I'm 5'9" and a half and this is how I look pag ako'y nakasakay sa isang Airblade 160. So yan, seat height is 775 millimeters. So sobrang baba. Tapos lapat yung dalawang paa, left and right. Comfortable seating position na nakakagalaw ang paa ko kahit na size 11 ng shoes. Kaya mo pa rin i-adjust eh. Hindi katulad ng ibang motor na ito na talaga. So may pagka-cramp. And then hindi ako sobrang buka ka dahil nga manipis yung, kumbaga yung part ng inuupuan ko. Makapal yung foam pero medyo makipot, so hindi ka sobrang buka ka, kaya madali mo mailalapat yung paa mo. And then saktong-sakto lang rin para sa akin yung size niya, hindi kasi siya mukhang maliit. In fact, mas mababa pa ang upuan nito kaysa sa Click 160 na 778 millimeters. Alright, by the way, equipped na rin pala ito ng silent starting system. Okay, kung mapapansin ninyo mga Lodi Bros, no,
medyo hindi ganun karami yung mga Airblade 160 na nakikita nyo sa paligid, unlike ng mga PCX, NMAX, Click 160 or ano ba, o basta yung mga same category, same segment na 150, 160cc. Si Airblade yung parang medyo, sabihin na lang nating rare. Ito yung mga tingin ko mga factors dyan eh. Number one is yung kanyang presyo. Nasa 125,000 pesos to eh. Same engine sa Click 160. So dun pa lang makikita mo na agad yung difference. 116,000 pesos ang Click 160. Ito is 125. Nasa 9,000 pesos ang difference. Siyempre mas laki-laki rin yun ha. Pangalawa, mas mataas na nga yung kanyang presyo, pero medyo less practical yung mga ganitong motor. Sa totoo lang, more on pang forma to eh. Gusto mo lang mag-commute, gusto mo lang mag-ride. So ito yun. Ang isang reason ko bakit masasabi kong hindi siya kasing practical ng Click 160, so obviously wala itong gulay board or floorboard. Kasi yung Click 160 meron. At isa yun sa mga reasons kung bakit ako bumili ng scooter, kasi gusto ko meron akong mapaglalagyan ng mga gamit, bag, or kung ano pa yung mga pwedeng isabit dyan sa harap. Pero dito wala, kasi nandito yung kanyang fuel tank. Plus wala rin itong lalagyan dito sa harap. Totally wala. Ito may space dito, hindi na lang ginawang lalagyan. So siguro sinadya rin talaga ni Honda na gawin itong parang, sabihin na lang nating maporma lang, stylish lang, tapos aggressive lang siya, ganun. So kung gugustuhin mo ng practical na 160cc, magki-Click 160 ka. Dagdagan pa na ang kanyang charging port. Kahit na sabihin mong ito USB type na nga, the problem is nandun sa ilalim, sa underseat compartment. So kung gusto mong gamitin to pang hanap buhay, tapos malobat ka, kahit meron kang cellphone holder dito tulad nito, kaso yung charging port mo ay nasa ilalim ng upuan, di ba? Unlike na sana kahit dito nilagay yung charging port. So pwede kang mag-charge while riding, tapos yung phone mo nandito lang. So para sa akin those are some of the things na pwedeng maging reason kung bakit hindi mo bibilihin ang motor na to, at kung bakit hindi masyadong marami ang bumili ng motor na to. Kasi kung lilibutin mo yung lugar ninyo, for sure mas marami ka pa makikitang Click 160 kung ikukumpara mo sa Airblade 160. Pero I'm not saying na pangit yung motor, kasi depende naman yan sa kung anong purpose mo. For example, gusto mo lang naman talaga ng mabilis na motor, tapos wala ka naman pakialam kung marami kang mabibitbit. Although malaki naman yung underseat compartment niya, di ba? Pwede mo naman ilagay lahat dyan, itambak dyan. So still, it's up to you kung kahit mga konti siyang lapses sa kanyang presyo na medyo mataas, kung bibilin mo pa rin ang Airblade 160. But nevertheless, this is a good bike, powerful, torquey, and comfortable. And isa pa palang drawback nito, yun nga yung kanyang fuel tank, nasa 4.4 lang, samantalang ang Click 160 is nasa 5.5 liters. So syempre, di ba, 160cc tapos medyo maliit yung fuel tank capacity mo, medyo parang bitin para sa akin. So before I end this vlog, maraming salamat kay Coach Eric Sibayan. Yan, kung kailangan nyo ng mga car for rent, so kontakin nyo lang si Coach Eric Sibayan. Marami siyang mga quality cars for rent, mga vans, SUVs, MPVs and cars, and even mga motorcycles. So shout out. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.